Malalaki na pala yung mga punla ko ng mga talong, kaya naman samahan nyo nga kami ngayong hapon na magtanim dito sa bundok habang umuulan. At dahil nga umulan ng malakas dito sa amin kahapon, kaya naman ngayong araw ay pwedeng-pwede na talaga kaming magtanim ng mga talong. Noong nakaraang araw pa talaga namin hinihintay na umulan ng malakas kasi dapat kapag ka nagtanim ng talong ay basang-basa ang lupa. Bali, dalawang klase pala ng talong itong pinunla ko, Calixto at saka Fortuner, pero pareho lang sila ng bunga, violet na mahaba. At pagkatapos ko nga dyan magbunot ng punla ay umakyat na rin kami sa taas ng bundok. Mga badang alas 4 pala to na nagsimula kami dyan sa pagtanim. Hindi ko lang pala nabilang kung ilang piraso ng punla yung nabunot ko, pero sa tingin ko naman ay aabot siya ng 500 piraso. Bale, yung pinunda ko kasi na yon na talong ay 1,200 lahat yon na buto, pero hindi ko naman lahat binunot ngayon, tinira ko pa yung mga maliliit at hihintayin muna namin yon na lumaki bago ulit namin itanim. Nagdala rin pala ako dyan ng isang timbang tubig na siyang ginagamit ko na pandilig pagkatapos kong magtanim. Basa pa naman yung lupa dahil umulan ng malakas kahapon, pero kailangan pa rin talaga siyang diligin para mas mabilis na kumapit yung ugat sa lupa. Ang asawa ko pala dyan ang tagabungkal ng lupa, tapos si mama naman yung tagalinis ng mga damo at ako naman ang taga-tanim. Naglagay din kami dyan ng liting o tali sa magkabilang dulo para naman yung tanim namin ay diretso at saka ang pagitan naman ay dalawang dangkal ko. Kung mapapansin nyo rin pala, yung pinagtataniman namin ay masukal pa. Marami pa siyang mga kailangan tanggalin ng mga damo at saka mga kahoy-kahoy na maliliit. Dito kasi sa bundok talagang inuuna namin ang pagtanim ng mga buto at habang tumutubo siya, lumalaki, doon naman kami naglilinis at nagsasapsap ng mga damo. Yung pagtatanim kasi dito sa bundok at pagtatanim sa patag ay medyo may pagkakaiba. Kasi dito sa bundok talagang mano-mano kami. Hindi pa rin kasi kami pwedeng gumamit ng araro ngayon dito dahil marami pang mga tuod at saka mga ugat na malalaki. Pero siguro mga 2 taon pa ay pwede na rin kaming gumamit ng araro dito dahil wala na rin naman siguro mga ugat na malalaki nun at saka mga tuod. At sa pangalawang linya nga ng pagtatanim namin ay biglang umulan na siya namang ikinatuwa ko dahil mas madidiligan pa yung mga unang tinanim namin kanina. Hindi man ganun kalakas pero nagpapasalamat pa rin kami kasi mas nabasa pa yung lupa. Hindi na rin pala kami lumilom kanina at talagang tinuloy-tuloy na namin ang pagtatanim hanggang sa matapos kami. Mga 30 minutes lang siguro yung ulan kanina at eto nga pinakahuling tudling ay wala ng ulan kaya eto na lang yung kailangang pandiligan mamaya. Ngayong araw ay nakapagtanim kami ng 2 klase ng talong at bukas naman ang itatanim namin ay siling tirik at saka siling panigang. At fast forward nga tayo dyan nung kinahaponan ay nagluto pala ako dyan ng kalampayan o talangka na binili ko kaninang umaga sa palengke. Ibuburo ko sana to kaya lang nawala naman na sa isip ko at naalala ko nga lang nung alas 9 na ng gabi kaya ang ginawa ko ay sinalang ko na lang sa kawali at isasangag ko na lang. At nung kinaumagahan nga ay eto na lang yung inulam namin. Sinawsaw na lang namin yan sa suka at meron pa nga rin kasama yan na pritong isda. At pagkatapos ko ang kumain ng umagahan ay nagtanim naman ako ng sinya na bulaklak. Yung pinunla ko kasi na sinya noong nakaraan ay iilang piraso lang ang tumubo. Kaya naman nag-order na nga lang ako sa online at siguradong ito ay talagang tutubo. Binigay lang kasi yun sa akin kaya ang tumubo ay parang mga nasa 7 piraso lang yata. At ito siguradong tutubo na kasi na nakaraang taon ay subok na namin to. So yun lang naman for today's video. Pagkatapos ko dyang magpunla ay umuwi na kami. Thank you for watching!